Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nagkapirang midnight appointees na pinagkorte si resignation na nagiro para manda sa Paragos na pagkakaigwa kan pagsunod kan sa indang pagbutas sa indang mga pwesto. PCG Response Group naka-standby para manda mag-aksyoning kaso may maritime incident. Mga pagbaha ipinagapatanid sa Region 7 kanda sudma ni Nuliman kana ITC Easterlies na namamatian sa nasambit ng lugar. Bureau of Fire Protection na ma-deploy ni naabuton sa 27,000 na mga bumbero ngunya na panahon kada undas naka-heightened alert. DOT siniguro na ligtas asin bukas sa mga turista duman sa Cebu sa tao kana tuminamang linog sa nasambit ng lugar. President Bongbong Marcos nakatala na magbiyahe pasiring duman sa South Korea. Big One posibleng magtama da sa Negros sa island sabi man kanda PBOX. DBM nagtagaman inharos sa sarong bilyon pesos para pakusugon ang doktor para sa banwaan o bayan program. DOH nagapatanid sa publiko para makaiwas sa mga hilang ngunya na nagpuna ang panahon ka na amihan. PCG operating units ibinugtak sa heightened alert puon sa aga. Supreme Court inaprobaran ang panibagong rules sa extradition proceedings. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin.
sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, marhay na aga po sa inyo po. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nag-apila ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte and decision kan pre-trial chamber na pagbasura sa hagad kaning daiya sakop kan International Criminal Court ang kasong kinakatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang asambit ng apila ang pinanginutan ni Nicolas Kaufman ang lead counsel asin si Dr. Dub Jacobs ang associate counsel kan dating presidente. Gusto kang kampo kan dating presidente na baliktadon ang ipinagpaluwas na desisyon kan Oktubre 23 nakapalamanda sa pag-apila na mayo nin legal na basihan para man ipagpadagos kan ICC ang pagdanguga sa kaso kan dating presidente. Inagad kan kampo kani ang tulos-tulos na unconditional release ni Duterte. Magigirumdumada na pinagdakop ang dating presidente kan Marso 11 na inuli kan crimes against humanity bunga naman kan sa indang kampanya sa illegal na droga kan panahon kana ini iyupaan presidente kan Republika kan Pilipinas. Sa satuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa satuya nga barata sa lado nasyonal, pinag-disqualifyar kan Commission on Election o COMELEC. First Division si Cabuyao City, Laguna Mayor Dennis Pilipi Hahin. Iyanda ninhulikman ka na buta baying sa ipinagpaluwas na 19 pahinang resolusyon ana sa indang napatunayan ang aligasyon ni dating Cabuyao City Vice Mayor Lip Opiña kana Abril 29 para idiskwalipikar si Hainda asin na ang tugang kaning si Richard bilang alkalde kan District Representatives o asin kanda District Representative. Inot ng ipinagbasura kan COMELEC First Division ang petition ni Opina kanda kay Richard ninulita siya dinaog kan nakalisa na perilian sa petition ni Opina na nagabalga ang duwa sa Section 261 kan Omnibus Election Code na sa pagiman kan na pagbabakal nin buto kan na bulan nin Abril inimbitahan kan partido ang duwa sa National Union Party NUP asin nagkaperang mga residentes kan Cabuyao sa indang pribadong lugar para subuot sa poll watcher seminar kung sa inda tinauan ang mga ni ning 1,000 pesos para ibuto sinda. Kinuapa ang mga cellphone kan mga ini para dai makapag-record kan mga pangyayari. May nagkaperang mga witness na nakuha ang First Division asin kinumpirma ang pagbayad nin 1,000 pesos. Nakatalaan na magsampa nin motion for reconsideration ang abogado ni Ain na si Abogado Romar Muntisa. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, binatikos kana civic group si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Aki iyanda ni dating Presidente Rodrigo Duterte ninulikan subuot pangrarahot na pahayag laban man sa Puwersa Armada kan Pilipinas AFP asin man Philippine Coast Guard PCG basado sa grupo kan Alyansang Bantay at Kapayapaan at Demokrasya ada pagdududa subuot sa patriotismo kanda sa tuyang mga soldado sa asin Coast Guard na mayong ebidensya ang sarong insulto sa kada Pilipinong nagtatrabaho. Magigirumduman na digdi piga batikos ni Duterte ang Puwersa Armada kan Pilipinas matapos man na ako ni General Romeo Browner na sa iyang abuton kan US missile system ana China. Inapo dining pagpapailing para man sa Amerika. Tinawan doon ni PCG spokesperson Commodore J. Tarilla na nagsabing device noise ang mga pahayag na yan ni Duterte. Ipinagpipirit kan grupo ang araw kaning banat ang nagpapaluya asin sa pagkakasararo mantang padagos ang pagbanta kan soberenya sa nasyon. Pinagtauanin na pag-umaw ang AFP asin man PCG sa padagos na
kakaigwa ni na profesionalismo sa tao kan mga pag-aatake laban sa sainda. Sa iba pa nga nagababaga nga mga barata pagitangunyad sa mga barata pa sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan nagbabagang barata sa lado nasyonal, formal na pinagresibi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang trabaho bilang bagong taga leader ka na Association of Southeast Asian Nation ASEAN matapos na ipasa ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang Asian Chairship Gabil sa iya sa isinagibong closing ceremony kan 47th Asian Summit asin man mga nasambit ng pag-uurulay ang seremonya ginibo duman sa partibismo kan Bangkok sa Thailand kung sa inagtipon ang mga leader kan ASEAN tangani man natukaron ang mga importanteng mga issue sa rehiyon kabali ang seguridad sa lado kan ekonomiya asin kooperasyon panrehiyon sa iyang halipot na pahayag. Sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. ang sa iyang pasasalamat sa tiwalang itinao sa Pilipinas asin siniguro ang sa iyang dedikasyon sa pagsulong kan kapayapaan asin man ang pag-asenso pagkakasararo sa timog sirangan kan Asia ang chairship kan ASEAN ang sarong taunan na trabaho na ginagampanan kan sarong nasyon na kabalidigdi na may obhatong tawada ni na liderato ana mga nasambit ng meeting isulong an mga advokasya kan organisasyon asin pakusugon an relasyon kan mga miyembros kan kada nasyon kan Asia an Pilipinas an huring nagkaput kan ASEAN chairship kan taon na 2017 kung sa inaging sentro kan mga pag-uurulay and inclusive growth, maritime security asin man regional connectivity. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM Naga, ipinagasulong ni President Bongbong Marcos ang interes sa pang-ekonomiya kan Pilipinas asin pakusugon ang relasyon sa mga kabali sa nasyon kan Asia Pacific Economic Cooperation o APEC sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting na gigibon sa South Korea sa maabot na pitsa 30 kan bulan kan Oktubre o sa aga sagkod ng Nobyembre 2 sa 2025. Iyan basado man sa Department of Foreign Affairs DFA sa departure briefing duman sa partibismo kan Malacanang tinawan doon kan DFA spokesperson Angelica Escalona na mapasiring sa Korea si Pangulong Marcos sa busan asin man sa Gyunju sa imbitasyon ni South Korean President Lee Jae-myung. Sigun sa Department of Foreign Affairs, pinaglalauman na magbubunga ang duwang sesyon kan APEC Economic Leaders Meeting nin apat na mga dokumentos kabali ang mga Leaders Declaration asin tulong pahayag mapadapit man sa Artificial Intelligence AI, pagbabago kan demografiya asin man industriya kultural asin man iba pang klase nin sining bilang parte kan sa iyang pagpartisipar makiki-dialogo man si President Marcos sa partibismo kan mga Business Advisory Council kan na APEC maduhol ni na mga diskurso sa APEC CEO Summit asin na nagtipon na tangani man na digdian na mga nanginginot na mga negosyantes trataron ang mga importanteng mga isyu sa lado kan ekonomiya sa riyon. Aper kaya na makikipag-ulay man ang presidente sa mga negosyante asin leader kan industriya, makikisalamuha man sa mga miyembros kan Filipino community duman sa busan bilang horti o bilang huring party kan sa iyang pagbibisita. Papanginutan kan presidente na si Marcos ang Rita laying asin man tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery duman sa busada bilang pagtao ni na onra asin pagsaludo sa 70,000
1,420 na mga soldados na mga Pilipino na naglaban naman sa Korea War bilang parte kan Philippine Expeditionary Forces duman sa parte mismo kan nasyon kan South Korea. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tinawan doon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang importansya kan mas hararom na kooperasyon sa pagultanan kan ASEAN asin man kan New Zealand mantang ipinagsisilibrar kan duwang lado ang ika-50 taon na relasyon kan nasyon kan Pilipinas asin man kan New Zealand basado kay President Marcos bilang comprehensive strategic partners ang pagtatarabangan kan ASEAN asin man kan New Zealand ang dapat na pararumon sa apat na panginot na harigi kan kooperasyon katuninungan o peace kaunlaran asin man prosperity mga namamanwaan o ang tao asin man ang kalikasan o ang planet Umauman ni President Marcos ang padagos na pakikipagtabangan kan New Zealand sa maritime cooperation sa riyon sa paagiman kan mga inisyatibong gaya gibo arog kan ASEAN Regional Forum Workshop on implementing UNCLOS asin man ASEAN Indo-Pacific Maritime Debris Workshop na nakakatabang sa pagpapakusog kan kakayahan kan mga nasyon sa paggatubang sa mga angat sa kadagatan. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinakadipisil asin pinakapobre si Senadora Chis Escudero mantang pinakamayaman man si Senadora Marca Villar sa 19 mga senadora na pasa publiko na kan sa nga mga statement of assets and liabilities and net worth basado sa certified true copy kan salin na ipinagpaliwas sa parte mismo kan opisina kan Senate Secretary Renato Bantug Jr. may 1.261 billion pesos sa ang kabilugan na kayamanan ni Villar mantang 18.8 million man ki Escudero. Nakasunod dyan si Mark Villar, iyo si Senador Rapi Tulfo na igwaman ng kabilugan na yaman na 1.52 billion pesos. Iyan na pinagasundan ninda Senador Erwin Tulfo 497 million pesos, Senador Megsa Suberi 431.78 million pesos ang kayamanan, Senador Camille Villar 362.7 milyon, Senador Ping Lacson 244.94 milyon pesos, Senador Robin Padilla 244.4 milyon pesos ang kayamanan, Senador Jinggoy Estrada 221.2 milyon pesos, Senador Lito Lapid 202.4 milyon pesos, Senador Tito Soto 188.87 milyon pesos, Senador JBA Ercito 137.8 milyon pesos, Senador Pia Cayetano 128.29 milyon pesos, Senador Win Gatchalian 89.52 milyon pesos, Senador Bam Aquino 86.55 milyon pesos, Senador Loren Ligarda 79.21 milyon pesos, Senador Joel Villanueva 49.50 milyon pesos, Senador Kiko Pangilinan 26.73 milyon pesos, Senador Reza Ontiveros 18.99 milyon pesos, Senador Chis Escudero 18.84 milyon pesos, mantang sa 19 na mga senadora na nagpaluwaskan sa indang salin 8 an mayong na i-record na utang asin liabilities kinakabalian iyad ninda Senador Rapi Tulfo, Escudero, Gatchalian, Aquino, Padilla, Pangilinan asin man ang magtugang na Villar. 5 pang mga senadora anday nagpapaluwaskan sa indang kayamanan, kabalin na sinda Senador Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo,
Senador Rodanti Marcolita, Senador Amy Marcos nagabus kaalyado yan ni Duterte. Mantang sa pakikipag-ulay kay Gatchalian, ang chairman kan Committee on Finance nagkaigwalang daanin na dikita na pagiruan sa iyang asit. Ipinagpahig kani na importanteng ipa sa publiko kana mga opisyalis kan gobyerno ang saindang mga yaman na tanganing maibalik ang tiwala kan publiko sa saindang mga nagsiserbi sa gobyerno. Subuot ang pagpapasa publiko kansalin ang sarong konkretong lakdang tanganing ipailing ang transparency, integridad kan mga opisyal kan gobyerno. Dagdag panigatsalyan, ninhuli ka na saro-saro sa nga nagruruluwasan ang mga salin kan kada senador. Masudod naman ang iba pang mga mambabatas o legislador. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga. Pinag-umaw ni House Speaker Faustino Buyi III si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ninuli kan pinahiling kaning malasakit asin ana pagkakaigwa ninda pusog na liderato para man sa mga parauma asin man mga parasira sa paagi man kan pagperma kan sarong executive order EO number 100 asin man 101. Sigun kini patunay na anda duwang kasuguan ada grabe na naiintindihan ngunyan kan presidente. Ada mga problema na kinakatubang kan sektor kan agrikultura asin determinado ini na ibalik ang dignidad asin ana pagkakaigwa din pusog na pagkakana sa kada mga namamanwaan. Tinawan doon ni Speaker di naubeto ka na EU 100 na magtalaan na na tama na floor price asin na pinakahababang presyo kan paruy. Sering man na tanganing maprotektaran ang mga parauma laban sa grabing pagbaba kan na presyo sa kada minaabot ang panahon kan aranian. Sa araw kaning paagi subuot, mas magiging makusog ang merkado asin na malangkaw ang income kan mga parauma asin magpapakusog nin seguridad sa pagkakan sa partibismo kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa kitang mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Ang Supreme Court inaprobaran ang bagong rule sa extradition na proceeding. Inaprobaran na kan Korte Suprema ang bagong rules kan extradition na proceedings. Magiging epektibo ni poon na pitsajis kan bulan kan Nobyembre 2025 matapos aprobaran ang gabus na mga 15 mga maestrado. Objeto kani nagibo na mas malinaw para pariyo asin epesyente ang proseso kan paglipat kan mga pugante o mga kriminal sa ibang nasyon. Sakop man kan bagong rules ang gabus na kasong may pagkasabot sa extradition. Kabali na ang mga aplikasyon para man sa warrant of arrest, hold departure order asin man piyansa. Ipinagpaliwanag ngunyan kan Korte Suprema na ang extradition ang proseso tanganing siguradon kung kinakaipuan sa ibang nasyon asin ini basado man sa ley and international agreement para maiatubang ang sarong akusado sa investigasyon o padusa sa nasyon na nagahagad kan pinagsasabing extradition. Tinawan doon kan bagong patakaran ang prinsipyo kan double criminality asin nangangahulugan na natutugutan lang ang extradition kung ang kaso isinampa asin digdi pinapadusahan nin pariyo nga nasyon. Tutugutan lang ang extradition kung ana natatadang sentensya kan sarong tao anday mababa sa 6 na bulan. Isinagibo ang mga pagdangog sa ex parte o open court depende sa
kaagadan kan korte o mga partido urog na kung sinsentibo anasambit ng impormasyon daiman kinakaipuan na magprenta nin mga magpresenta nin mga testigos apwera kung kinakaipuan asin ang desisyon dapat ipaluwas sa laog nin 30 dias matapos ang huring pagdangog o pagsumiti kan pleadings. Sa iba pa kitang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan barata sa BBS-FM Naga, ipinagbugtak sa Philippine Coast Guard o ibinugtak kan Philippine Coast Guard PCG ang gabus na 770 operating units sa heightened alert status puon sa aldaw kan Huwebes o sa aga Oktubre 30 sagkod nang sa aldaw kan Martes Nobyembre 4. Ini sa tao man kan pinaglalauman na pagdagsa kan mga pasayro sa mga pantalanda asin mapurli sa kanya-kanyang mga probinsya kasabay kan pagrumdum kan aldaw kan sinasabing undas sa pahayag sinabi kan tagapagtaram kan na PCG na si Captain na Noemi Kayabyaba papakusugon kan sinambit ng ahensya kan gobyerno ang pagbabantay asin pag-alalay sa mga biyahero sa mga pantalan sa pakikipagtabangan sa iba pang mga ahensya arog kan Department of Transportation DOTR, Philippine Ports Authority PPE asin man ang Maritime Industry. Magbugtak man ang PCG nin mga malasakit help days sa gabus na mga pantalan na pwedeng ranihan kan mga pasayro maduhul man ang mga ninin travel information asin emergency response. Nakahanda ang PCG na mag-deploy kan sa indang mga medical teams para man magresponde sa posibleng medical concern apwer man kana bagay niyan nakatalaan na mag-deploy nin mga K9 units sa mga barko para man magsagibonin inspection sa mga bagahe. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, nagpagirumdum niyan ang Department of Health DOH para makaiwas sa mga hilang ngunyan na nagpuunaan panahon kan amihan sigun sa ahensya nagkapira sa mga ordinaryong hilang ngunya na panahon kan na amihan iyo ang trangkaso, sipon, pulmonya, allergy asin man ana pag-aalang kan sa indang mga kublit bunga naman kan malipot asin man anda sinasabing alang na duros na naglalamasan ng unyan. Kaya para maiwasan ang helang arog kan trangkaso si ipon pagirumdum ngunyan kan DOH na maghugas nin kamot magpaingalo sarong kung may sintomas asin magkakanin prutas siring man nin kadakul-dakul na mga gulay para man sa allergy rhinitis magsulot nin face mask kung nasa luwas asin kung ini matalbo linigon ang kapalibutan mag-inom ni antitasmin kung kinakaipuan sigun paman yan sa DOH para maiwasan ang atopic dermatitis o eczema dapat na maggamit ka na moisturizer araal daw iwasan ang haluya na pagparigos o harsh na sabon asin na magdanay na hydrated. Pwede man subot na magkonsulta sa pinakaharaning health center para sa tabang pagtaunin impormasyon asin na pangangataman sa saindang mga salud asin kublit. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pang mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal nagpagirumdum ang Department of Budget and Management o DBM sering man ini sa pagpapakusog ka na programa Doktor para sa Bayan sa irarum kan 2026 National Expenditure Program.
gikan sa kantidad na 909.99 million pesos ana nakatagama sa Medical Scholarship and Return Service MSRS program kan CHED mantang aabuton man sa 87.71 million pesos ana para sa Pre-Service Scholarship Program PSSP kan Department of Health basado sa Budget Secretary Amina Pangandaman ada parte mismo kan salud edukasyon kan mga jóvenes ang pinaka-importanting puhunan para mada sa futuro kan Pilipinas. Bunga naman kan Republic Act 11509 o Doctors for the People's Act o beto kanasambit ng programa nadagdagan ang mga doktora sa mga pampublikong mga hospital sa mga lugar na kulang sa serbisyo medikal sa paagiman kan libreng pag-aadal asin tabang pinansyal kabali naman karibay ang serbisyo sa mga komunidad. Sa irarom man kan Pre-Service Scholarship Program, susuportaran kan gobyerno ang 245 medical scholars, 122 na mga medical technology scholars, asin banda 104 pharmacy scholars. Sa iba pa niyatong mga nagbabaga pang mga barata pa sa lado lokal, magdangog mga tugang, bako lang sa Metro Manila, anda nangyayari na peligroso na pinag-aapod o mangyayari anda peligrosong pinag-aapod na the big one o pinakamakusog na linog basado sa PBOX. May banta manin makusog na linog sa Negros Island ninulitaan na Negros Trains na sa iyang magdudulot nin magnitude na 8.2 na kusog nin linog. Paliwanag kan PBOX Director Teresito Baculcul ang Negros Trains ana makukwa sa parte mismo kanda subangan na parte kan Negros Islands sa norte kan Sulu Trains asin na may labang 400 kilometros kung mag-iro ini. Pwedeng mamatian anasambit ng linog sa bilog na Negros asin mabunga nin tsunami asin man digdi sa mga baybayon na nasakop kan Negros Panay na o na posibleng umabot pa sa Palawan asin man sa Zamboanga. Pinatanida na ni Bacolcol ang mga naika-istar haraniwan sa kadagatan na bistuhon aramod ang mga naturalis na mga sinyalis kan tsunami araw kan makusog na pagyugyug ulinog. Biglaan na pag-atras kan tubig asin na makusog na ugong gikan sa parte kan kadagatan. Kapag namatian an arinman digdi dumulag na magdalaga na magkuripas na asin na magduman na sa aralangkaw na mga lugar asin day sayang nin oras sa pagkuan nin retrato mantang nagdadanay na peligroso ang Metro Manila sa posibleng magnitude na 7.2 na linog gikan sa West Valley Fault bilang parte kanasambit ng seismic cycle. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal nakatalaan na magbiyahe si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pasiring duman sa Busan asin Gyeongju, South Korea sa maabot na Oktubre 30 sagod ng Nobyembre 2, 2025 tanganing magpartisipar sa ika-30 Asia Pacific Economic Cooperation Summit 2025 basado sa imbitasyon ni Korean President Lee Jae-myung kan Republic of Korea. Ang taunan na pagkakaigunin meeting may timang building a sustainable tomorrow, connect, innovate, prosper o betong pakusugon ang relasyon asin na inobasyon sa parte kan na reyon para man sa mas makusog asin man pusog na ekonomiya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal siniguro ngunyan kana Department of Tourism DOT and
magpapadagos-dagos na ligtas asin bukas sa turista ang Cebu matapos ang pagtama kan magnitude na 6.9 na linog kan nakalis na bulan kan Septyembre. Basado iyan sa DOT Fully Operational Pamangiraray ang panginot na airport asin pantalan sa Metro Cebu. Kabali naman ang Mactan Cebu, International Airport Cebu, Bisport, asin man ang mga pantalan sa Santa Fe, Maya asin Kawit. Mayo man indistrusong napabareta sa mga panginot na mga hotel, mantang ana pagkakaigwa, ninda kadikit sa nang mga rauta, ana na ibalik na sa normal na operasyon matapos makumpirmar na naligtas ang mga ni. Siring man, siniguro ka na sambit ng ahensya kan gobyerno naligtas para man sa diving as in island tours ang mga destinasyon arog kan na Malapaskwa asin na Gato Island basado man sa isinagibong marine assessment kan lokal na gobyerno asin man kan accredited dive operator. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalles kan mga barata sa BBS-FM Naga, ma-deploy ang Bureau of Fire Protection nin aabuton sa 27,500 na mga bumbero para man panginutan ang undas ngunya na taon. Mabugtak ang Bureau of Fire Protection nin mga First Aid Service Team Station asin Motorist Assistant Desk para man digdi sa pinaglalauman na bulos kan mga pagbiyahe sa maabot na weekend. Puon na ngunyan o puon kasudba nga aldaw kan Martes, Oktubre 28 sagkod ng sa maabot na Pizza 29 bukas asin na nasa heightened alert. Cold blue na ang Bureau of Fire Protection. Ipinagbugtak man sa full alert status o code red ang BEP poon sa aldaw kan Huwebes, Oktubre 30 sagkod ng Lunes, Nobyembre 3, 2025. Basado sa Bureau of Fire Protection o beto kan deployment na makapagdul nin tulos-tulos na emergency response. Pakusugon ang mga paglalapigot para man maiwasan ang mga insidente kan mga kasulo sa mga sementeryo, mga terminal asin iba pang mga lugar. Kasumpay kani nagpagirumdom ang Bureau of Fire Protection sa publiko para maiwasan ang mga kasulo. Kabali naman ang pagbugtak ning mga kandila sa estable asin na flammable holders asin na kakaigwa nin mga harayo na mga pwedeng masulo na mga materials arog ka na mga sinasabing alang na mga dahon, mga burak asin man basura. Iwasan ang electrical overloading urog na kapag nagagamit kan extension cords para sa manlain-lain na mga device. Iapon nin maray ana mga nagkuriyat na mga basura. Iwasan na masulo ana mga sinasabing mga alang na dahon o mga basura asin man digdi gadanon ang main electric circuit breaker kapag mayo nin na mawawala at sa saindang mga harong. Mga tugang ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat asin man barata lokal pagkatapos po nin pagirumdom. Sa detalyes kita ngunyan kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagkasararo, nagtiripon ang mga miyembros kan komunidad kan mga agta gikan sa manlain-lain ng mga barangay kan siyudad kan Iriga. Tangani man na isilibrar ang agta sa Iriga. Pantaonan na respeto sa kapag silibrar kana kandang kultura kana Oktubre 20 duman sa party ka na Iriga City Sports Center sa timang Weaving Culture Enriching Future Empowering Indigenous Communities as a bedrock of Sustainable Development. Obheto kanasambit ng aktibidad na mas pang pararumon ana pagkaaram kan kultura kan mga agta o katutubo. Pakusugon ang sindang partisipasyon sa mga orolay sa komunidad asin manda pagpapaasenso. Pinanginutan iyan ni Mayor Rex Cuba Oliva anda
kaibanan ang Vice Mayor na si Edsel Di Maiwata ang pagbubukas kan programa na tampok ang mga kulturang mga tradisyonal na kawat dialogo asin man sa pagultanan kan gobyerno kan syudad asin mga lider kan katutubong komunidad sa iungata Kimiyor o yaput Kimiyor nagkaigwanin pagkakataon ana mga agta na direktang maipaabot kay Alkalde Rex Cuba Oliva ana sa indang mga sinasabing mga problema asin na mga suwestyon kay baman na mga programa asin na purom manungod man sa kabuhayan, edukasyon, serbisyong pang-komunidad asin man para sa IP dumana sa parte mismo kan syudad kan Iriga kabali an handicap exhibit na nagpailing kan mga tradisyonal na mga produkto kan mga lokal na artisan asin an mga kawat na mga katutubo arog kan bataka, turubigan, baribadan, syatong, seringman, and pagkakaigwa nin mga aragawan nin bula pati naman ang pagbutas kan mga urig na kung sa indigdi dinadakop kan nasambit ng mga katutubo. Maabot sa 350 mga IP household ang nakaresibi ninda tig sararong sako nin bagas mantang tinauan man ninda tig 1,000 pesos na insentibo ang kada chieftain bilang pagbisto sa saindang liderato sa saindang komunidad. Ang tauna na selebrasyon na ini nagsiserving plataforma para man sa padagos na pakikipagdialogo pagbisto sa mga katutubo bilang sarong importanteng parte kanda pagkakabistuhan asin pagpapasenso kan syudad nin Iriga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, drug testing para sa mga driver sa mga terminal sa Naga asin Legazpi, ginibo, tulo, an positibo. Boyet Padere sa detalye. Nagsagibuling harabat o sarong surprise drug testing Bo, para sa utility. it. Boyet. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mas pinakusugunyan kan Coast Guard District Bicol sa liderato ni Commodore Ivan Roldan and Vessel Safety Enforcement Inspection sa bilog na riyon bilang parte kan preparasyon kan pinaglalao man na pagdagsa kan mga pasayro ngunya na panahon kan Ondas 2025. Katabang ang mga station, substation asin man Maritime Safety Service Unit digdi sa Kabikulan obheto ang pag-inspeksyon na masiguro na ligtas asin maray ang gabos na mga passenger vessels asin iba pang mga lulunadan pandagat na nagbabiyay sa Rion Bicol. Siniguro kan PCG na ang mga barko ang properly manned nasa maray na kondisyon sa paglalayag sa kadagatan asin nagsusunod sa mga itinalaan ng mga safety standard kan PCG, Marina asin iba pang mga maritime agency. Parte ni kanda pagpapadagos na paglapigot kan Coast Guard na magdanay ang kaligtasan kan mga biyahero asin man kan sa indang mga pagrurugaring urog na sa panahon kanda halangkaw na bilang kan mga pasayro na marulunad sa mga barko na mapuli sa kanya-kanyang mga lugar digdi sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Balikan ta and linya ni Buyit, drug testing sa mga driver sa mga terminal sa Naga asin Legazpi, ginibo, tulo, an positibo. Buyit Padere sa detalye. Nagsagibuling harabas o sarong surprise drug testing activity para sa utility vehicle driver sa Bicol Region ang Philippine Drug Enforcement Agency Office 5 o PDEA kapartner ang LTO kanakaaging alaw. Ginibo ni sa Legazpi City Bus Terminal, Albay asin sa Central Bus Station, hindi sa Laga kung saan 196 drivers ang nagpasa-erarum sa drug testing asin tulo
ang nagpositibo na kinakabalian kanang bus driver asin sarong konduktor. Ang mga ini pinag-turnover sa Anti-Drug Abuse Council para sa makakaligong disposisyon. Kasuyan kani ang magid salbado ang kapakanan kan mga commuter sa paagi kan drug-free public transport system sa rehiyon. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, labi-labi ang kaugmahan kan mga residentes kan barangay kan Kagbibi duman sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Kada an mga iniya matauanin na serbisyo, mabiyayaan kanda serbisyong salud na atud ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Mig sa Villafuerte o kan mag-aramaga Villafuerte. Iyan sa paagi kan Kapuerte Healthcare on the go. Afuera sa libreng medical and dental check-ups, asin na pagbunot ninya ngipon nagtauman nin libreng mga bulong, vitamina asin maintenance medicine and grupo ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Mig sa Villafuerte. Ini party kan padagos na kampanya kan mag-armang Villafuerte sa Camarines Sur na mayatud anda serbisyong salud na libre sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur sa nasambit na nga pagkakaigwa kan libreng medical and dental check-up kadakol na mga residentes kan Kagbibi duman sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur an nabiyayaan nagabutan nin ngipon an mga sungal na mga ngipon na pakaray asin huli man kan ginibong dental check-up asin paggabot nin ngipon. Dakula ang pasasalamat kan mga residentes kan nasambit ng lugar sa padagos na paghatod nin serbisyo kan pamilya Villafuerte sa paginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man Congressman Migs Villafuerte na dai napapabayaan ang salud kan mga namamanwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Disaster Council sa Bicol Region naka-blue alert status sa Undas 2025. Darrell Banya sa detalye. Ipig sa irarom ka Regional Disaster Risk Reduction and Management Council digi sa Bicol, an Emergency Operations Center sa blue alert status karig na maasigurar ang preparasyon sa panahon kan emerhensya sa pag-obserbar kan All Saints Day, Tiriman All Souls Day sa Nobyembre 1 asin man 2. Sa memorandum na pigpaluwas, tigsabi ni RDRRMC 5 Chairperson asin man Office of the Civil Defense Director Claudio Yukot na sinabitang alerto ang epektibo po ngunya na kasuod mang Martes asa sa Nobyembre 3. Sinabi kan opisyal, gabos na regional line agencies siring man local disaster risk reduction and management councils kay puha na i-mantenir ang sa indang response operations sa sinambitang peryodo. Kabalidigdi ang regular na pagkondusir kan monitoring asin pagsumitir ng standard report sa RDRRM Operations Center sa mga naire-rehistro na mga insidente o iba pang mga pangyayari. Tigil sugo man ni Yukot ang gabos na technical staff asin man na response personnel na magprepara asin syertoho na available sa operation centers karig na masyerto ang ekipahe na kinakaipuhan kabali na ang hotline numbers asin man email addresses ang mga response assets kaipuhan na nakadeploy sa mga lugar na kaipuhan katabang ang iba pang mga ahensya kan gobyerno sa ngunyan tingin kaminar na sa naniyokot ang publiko na magtinir na alerto tangarig na maging matuninong sana ang pag-obserbar kan undas ngunya na taon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, formal nang pinag-inaguraran kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa paagiman kan Kapik Bisig laban man sa kahirapan na Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services KALAISIDS ang bagong evacuation center duman sa barangay kan Pasay del Gallego, Camarines Sur. Ini pinag-inaguraran ang nasambit ng pasilidad nagkakantidad na 4,223,972
o 79 na pesos point 48 centavos. Makikinabang ang naabuton sa 331 nga mga residentes gikan sa nasambit ng banwaan o bato kanin na matawan nin ligtas asin marhay na madadagusan para man sa mga residentes urog na sa panahon kan emerhensya asin kalamidad. Anda payag kan DSWD Field Office number 5 ang proyekto ang patunay na padagos na paglapigot kan sinambit ng ahensya na mapakusuga ang disaster preparedness asin mapangatamanan ang kapakanan kan komunidad sa parte kan banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa iba pa kita nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana probinsya kan Camarines Sur padagos manda sa pagtaunin na tabang tanganing mapadali ang pagpaabot nin komunikasyon da kan mga residentes duman sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Sa San Francisco, Buhi, Camarines Sur, nagkaigwanin na benepisyo sa Kapuarte Healthcare on the Go program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapanginutan ni Gobernadora Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin manda ni Congressman Luigi Villapuerte. Dakulang bagay urog na sa mayo ning kapasidad na magpa-check up asin magbakal nin bulong para man sa tabang sa sainda natawan na sindanin mga oportunidad na makapagpakonsulta sa doktor asin man makakuanin na serbisyo sa laboratory test nin libre na idinudul kan pamilya Villapuerte. Digdi mas dinara an eye clinic on wheels asin naging tulay tangani man na maipailing sa mga espesyalista ang kondisyon kan sa indang mga mata matauanin tamang bulong dangan libreng salming sa mata. Apuer kayan yaon paman ang Camarines Sur free wifi for all program na naghiras nin libreng internet connection sa mga residentes sa paagi kan Starlink. Iyan tangani man na mas mapadali ang pagkakaigwa nin pagpaabot nin komunikasyon asin magamit man sa research kan mga professional asin mga estudyante na nangangaipon nin internet. Manlain-lain ng mga programa ada padagos na dadarahon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur o kan pamilya Villapuerte sa manlain-lain ng mga lugar kan na probinsya nin Camarines Sur bako lang duman sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana pagtaunin na bulong ana padagos na pinagtatawanin na atensyon ngunyan kada lokal na gobyerno kana probinsya kana Camarines Sur. Ini para man sa mga senior citizen tinawan doon asin pinagpasyarada kan grupo ana banwaan kan na Buwa, Camarines Sur tangani man nadigdi padagos na itao ana mga bulong na kinakaipuan na maintenance kan mga residentes kana sambit ng lugar. Ada banwaan ka na nabuwa saro sa mga lugar na padagos na pinagpapabulusan nin tabang ninda Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte. Iyan tangani man na dai na madipisilan pa ana mga residentes urog na ang mga senior citizen na igwakan na kamatian asin kinakaipuan na magkaigwan ni na maintenance kan sindang mga bulong para sa sindang mga hilang. Saro iyan sa mga programa na daing patud na pinagatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan pamilya Villapuerte. Inot sa gabos an salud kan mga namamanuan sa probinsya kan Camarines Sur iyo an prioridad kan pamilya Villapuerte kaya padagos an sa indang programa na mapakusog an programa sa salud kan mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal,
and migrant workers sa parte mismo kada Bicol ang nagkaigwakan na job fair katabang man ang Dul Bicol ato dan mga oportunidad para manda sa mga Bicolano bilang pagselebrar kan Month Overseas Filipino o MOF isa sa gibong niya na aldaw Oktubre 29, 2025 aldaw kan Miyerkules ang Migrant Job Fair sa parte kan Ibalong Sentrum for Recreation poon alas 8 nina pagkaaga sagud na nga alas 4 nina pagkahapon iyan tangani nga tawanin na doon na makakuha nin hanap buhay ang mga Pilipino o mga Bicolano bilang parte ka nasambit ng selebrasyon basado man ki Dul Bicol ang aktibidad papanginutan kan Department of Migrant Workers DMW sa pakikipagtabangan kan Department of Labor and Employment Dul Bicol o beto na matawanin mga oportunidad sa lado kan trabaho sa mga Bicolano orog na sa mga gustong makapagtrabaho sa luwas asin sa laog kan nasyon pinag-iinkaminar ang publiko na magdarakan kadakol na kopya kan sindang mga resume asin magsulot nin marhay o komportable nga sulot o bado asin manda magpa-interview nin on the spot o beto ka nasambit ng job fair na makatabang asin manda digdi pagpapakusog kan lokal na employment asin mapaiwas ang kabuhayan kan mga namamanwaan na mga Bicolano sa Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata na kitangunyan mga tugang sa luwas kana nasyon sa tuyang barata sa luwas ka nasyon maabot sa 64 na mga persona o tao ang nagadana matapos kan anti-crime drive kana kapulisan duman sa parte kan Rio de Janeiro o Janeiro sa Brazil. Tabali sa sinasabing nagadaan ang apat na kapulisan na matapos manlaban ang nagkapirang mga suspek target kan mga autoridad na digdi mabungkag ang napadagos na paglakop kan krimen kan Komando Bermejo Criminal Group o minabuta sa sarong taon antes na naipasunod ang operasyon na kinakabalian kan 2,500 na military asin civilian police personnel. Sa tuyang barata ngunyanda mga tugang barata kita sa kinaban ni Karawat. Sa tuyang barata ngunyanda sa kinaban ni Karawat. Sa tuyang barata ngunyanda sa kinaban ni Karawat sa sports. Sa tuyang barata ngunyada sa kinabadin na Karawat duman sa parte mismo kan kawat na boksim nga ngunya na pagkaaldaw sinasabi nga malaban anda sarong nga Filipino boxing kung sa ina iniyo si Melvin Jerusalem laban sa iyang challenger na si Yawaka Holwa Kusi pariyong tuminimbang ninaabuton sa 104.8 na librada sinda WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem kanda Pilipinas asin man ang challenger na si Siya Hulkwa Kusi ididipinsa kana si Bobby sa boxer na si Jerusalem an sa iyang belt laban sa number 2 contender gikan sa South Africa para sa pagselebrar kan na ika-50 anibersaryo kan makasaysayan na Trillia and Manila ngunya na Oktubre 29 egwanin record na 31 o igwanin record ang 31 anyos na si Jerusalem nin 24 kapangganahan duwang daog asin dusing knockout kanda Marso na
kuan ni Jerusalem an sa iyang titulo sa rematch laban man ki Juday Shigeoka kana nasyon kana Japan. Mantang an 22 anyos na si Kusi igwamanin siyam na kapangganahan, duwang daog asin sarong draw na may apat na knockouts. Nagkapirang mga undercards sa laban iyo si Speedy Boy Akopi laban man kay Roneric Ballesteros sa 8 rounds fight, mantang sa 10 rounds fight ang laban ni Bernard Robles kontra kay Arvin Mangramo. Mga dugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos po kan sino pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:07. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Tulong misi sa arestado 680,000 pesos na kantidad kan illegal na droga na kumpiskar sa gidibong operasyon duman sa partibismo kan na siyudad kan na Iriga. Bahaw National High School kampiyon sa 2025 Regional Consumerism Challenge sa kan DTI sa Bicol. Send-off ceremony para sa Typhoon Opong Task Force kapatid na isinagibo kan na mga lokal na gobyerno duman sa partibismo kan na Masbati ginibuna kan na Sudma. Tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, mga terminal, digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga, partikular na ang Bicol Central Station, daipa nagdadagsa ang mga nagpupuruli gikan duman sa partikan Metro Manila, normal pa ang operasyon. Sa iba pang pamayukan na mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 102 na mga aki asin 116 na mga person with disabilities, pagabali na ang mga senior citizen ada tinawan ninda kaugmahan duman sa partibismo kan Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalles at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonal Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, tulong mga estudyante gikan sa Banwaan kan Kamalig, ali man sa Marshall Uranyula Memorial School, MORMS, kana Girbatan Albay, ang nakatalaan na maglaban na asin maging representante kada Pilipinas sa World Robot Games sa Taiwan 2025. Iyan gigibuhon na sa maabot na Nobyembre 24 sagud ng Nobyembre 30. Basa dumada sa Kamalig Public Information Office, personal na nagtaunin na suporta asin man pagbati si Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mga marepresentar kan Pilipinas para man sa World Robot Games. Iyo ang mga estudyante na sinda Duani asin na Kyrie Noilis asin man na Sabi Musalbi na natawan na ninda pagkakataon asin na digdi nagtaunin dakulang onra sa partikan kapangganahan sa Summer Robot Games 2025. Sinda iyo ang mga estudyante na marepresentar sa party mismo kada nasyon kada Pilipinas sa World Robot Games duman sa Taiwan 2025 sa bulan kan Nobyembre. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal, nadakop kan mga autoridad ang tulong individual sa isinagibong implementasyon kan search warrant na nangyari bandang alas 6:30 ni na pagkaaga duman sa barangay kan San Francisco, Iriga City na isagibo ang operasyon kan Iriga City Police Station kaibanan ang 2nd Provincial Mobile Force Company asin ang Camarines Sur Police Provincial Office CSPPO katabang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA asin isinerbi ang search warrant sa pagbalga kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na pinagpaliwas kan Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 37 duman sa siyudad kan Iriga, Pitsa, Oktubre 23, 2025. Nagresulta kan pagkakadakop kan tulong mga suspek binisto ang nadakop na individual. Iyo si alias Rus, 64 anyos, alias Lily, 55 anyos, alias Che, 37 anyos gabos, tagaduman sa siyudad kan Iriga. Nakumpiskar sa senda iyo ang 50 pidaso kan Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman ning pinagtutubudan shabu, may timbang ni naabuton sa 10 gramos asin may street value na nagkakantidad 68,000 pesos. Ang nadakop na mga babae ang nasa kustodiya ngunyan kan Iriga City Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, send-off ceremony para man sa Typhoon Opong Task Force kapatid isinagibo kan na lokal na gobyerno kan na Masbati. Nagsagibo na ang lokal na gobyerno kan Masbati kan sarong send-off ceremony para man sa Typhoon Opong Task Force kapatid duman sa Magallanes Coliseum, Masbati City kasudmang
Oktubre 28, 2025 ang send-off ceremony sarong pagbisto sa 47 mga miyembro kan manlain-lain na mga electric cooperatives na nagtabang sa probinsya kan Masbate para man maibalik ang kuryente matapos man na magtama ang bagyong Opong. Sigun sa Masbate Provincial Information Office, grabe na nagpapasalamat si Gobernador Richard Koo sa tinaunindang o sa pinag-aapod nindang Warrior of Lights, the Heroes of Task Force kapatid. Mantang pinasalamatan man niya Administrator Antonio Mariano Almeida sa gabus na mga electric cooperatives na day nagpundo sa gudang maibalik ang gabus na linya kan kuryente sa bilog na probinsya kan Masbate. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, 8 barangay sa Camarines Sur pigdeklara na drug cleared. Boyet Paderes sa detalye. Official lang ipinagdeklarakan Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program Bicol na drug cleared ang 8 barangay sa Camarines Sur kanakaaging daw nakapasar asin nagpasairarom sa validation asin pag-aadal kan barangay drug clearing program anong mga barangay antes i-clearang drug cleared kabali sa barangay Pinada sa Calabanga, Santa Rita sa Del Gallego, Santiago sa Iriga, Bigao, Norte Limbanan, Del Rosario, Pamplona, Imao, Pili, asin Manga sa Sipokot, Apuera, Igay, 12 drug clearance o cleared barangay man ang naisuhan ng resolution for certified inventory of drug personalities pagkatapos na magsumitir ng post-clearance monitoring requirement para sa BBCUs, Boyet Paderes. BBS, basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Baaw National High School iyo ang nagkampiyon sa 2025 Regional Consumerism Challenge kan DTI Bicol. Itinanghal bilang kampiyon ang Baaw National High School sa 2025 Regional Consumerism Challenge na matrayumpong isanagibok kan Department of Trade and Industry DTI sa Kabikulan duman sa Ayala Mall sa siyudad kan Legazpi, Kasudma. Pinagrepresentar kan Baaw National High School na sinda Marion B. Labrador asin Ira Haina Basagri sa irarom kanda tabang asina an sa indang mismong mentor na si Miss Josephine E. Kial kung sa ina ikaduaman ang Catanduanes State University Laboratory School na nirepresentar ninda Charles Noah Perez asin Megan Clara Nazareno mantang ikatuluman ang Computer Arts and Technology College Incorporated sa paagininda Risa Faye asin Joshua Camacho. Sigun sa DTI Bicol Regional Director din Dunabul obeto ka na nasambit ng programa napakusugon na ang pagkasabot ka na mga kaakian asin mada kan mga parabakal manungod sa saindang mga karapatan asin responsibilidad sa parte mismo kan merkado parte di kan pagselebrar kan Consumers Welfare Month na obetong isulong ang responsabling pagkakaigwa nin pagbakal asin man mahiwas na partisipasyon kan mga jóvenes sa mga programa na arong kaninga itinutulod kan DTI nakaresibin nin 15,000 pesos ang kampiyon, 10,000 pesos ang second placer, asin na 7,000 pesos ang third placer, asin 300,000 pesos man ang consolation prize para sa mga nagpartisipar ng mga eskwelahan gikan sa manlain-lain ng mga probinsya asin man Riyon Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal,
LTFRB Bicol bukas para sa pag-ako nin aplikasyon para sa special permit sa dugang na behikulong ngunyan na panahon kan undas. Daryl Banya sa detalye. Padagos na bukas ang opisina regional kan LTFRB digdi sa Bicol sa pamamayo ni Regional Director Joel De Feo ang pagdaon ni special permit sa transportasyon katakod kan mas dakol na pangangait ko kainingon niya na undas. Sa pinaluwas na informasyon sa mga miyembros kan media ni De Feo ang ipigtataon nindang special permit ang mapuon ang operasyon po noong Oktubre 30 asa sa Nobyembre 3 ngarig na maserbisyohan ang dakol ng mga pasahero na madagsa pasiring digdi sa Kabikulan asin pabalik man pasiring duman sa Metro Manila kadaklan sa itinatawang special permit itong mga pampasaherong bihikulo o rugnaan mga bus na naglorota sa Laugan Bicol Region karig na makataon in serbisyo sa rotang Metro Manila asin man pabalik. May mga pigahagad na rekisitos ini para sa kondisyon man kan mga bihikulo asin man kamugtakan o kondisyon kan tsuper para siguridad kan mga pasahero. Base sa informasyon sa nasyon, igwanin na sa 837 na mga special permits ang ipigtaokan LTFRB asin mas dakol na special permits ang ipigtao digdi sa Bicol Region. Dagdag na bareta sa Nado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang pagkakaabala kan pagpapatrabaho kan Sky Bridge na masumpay kan dalan o tinampukan kanaman magaraw and libmanan. Iyo kan dakulang pundo o kantidad na kinakaipuan alagad ang mga tinampo sa kanaman asin magaraw naman na asin natapos naman sa libmanan napabulusan naman in pundo ni dating congressman asin ngunyan Gobernador Elry Villapuerte asin digdi pinagahanda na lang ngunyan ang pagpuo na pagtrabaho kan duwang tulay o an Sky Bridge na kung sain ang nakakonsiger kan nasambit ng proyekto iyo si Governor Elry Villapuerte kan ini congressman pa kan 3rd District kan probinsya kan Camarines Sur ngunyan padagos-dagos ang nasambit ng patrabaho sa mga tinampo na minasumpay kan banwaan kan kanaman magaraw asin man na Libmanan Camarines Sur. O yan mga pahayag na yan ni Mayor Jess Camara kan Libmanan. Tama ka po dyan, Sir Benji. Pero in fairness mo, dahil po ang kantidad po kanikang proyektong ini talagang halos dakula po, billion. Itighandaan po ngunyan. Maging duman po sa kanama, nag-uulay po kami dati ni Mayor Nelson Legaspi. Halos hama naman po sa kanaaman ang tinampo. Hindi po sa Libmanan. Yes. Halos napabulusan na pong pondo ni dating Congressman Elry Villafuerte. And pighahandaan na lang po talaga ang pagkonstruher ng tulay. Ini pong duwang tulay nagigibuhon. At po, ini po kaya, siyempre, considering the funding requirements, araman po yan sa tuyang mga congressman, Congressman Luigi and si Governor Elry na dahil man po ini basang-basang mapupunduan kasi siyempre may mga approval pa po ini Regional Development Council at siyempre po sa NEDA and by phase po ang funding kayan. Ginigibo po, hinihinguha man po sa tuyang gobernador ngunyan, si Governor Elry and Congressman Luigi. Siyempre, sa tabang man kaliba pang mga congressmen na mabibinipisyaran man po kanya, 1st District, 5th District, tatabang man po sinda na may include po ini sa pondo na mapupunduan po for 2026. Pero sa informasyon po kan mga nag-aantabay, padagos-dagos po ang patrabaho digdi sa pavement po sa Libmanan. Okay. Artikan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kanda banwan kan Libmanan Camarines Sur mapadapit man sa proyektong Sky Bridge o Iconic Bridge na kung sain masumpay kanda parte mismo kan kanaman magaraw Libmanan area na nagparalakaw iyo si Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte bako si Mayor Nelson Ligacion arukan sa iyang sinasabi asin man kanda sa iya mismo nga bayadan o nagpapabayad subuot na komentarista na si Ju Usabal.
Iba pa nga detalyes kan mga barata oras na mamanaan proyekto kan Skybridge ni Gobernadora Elre Villafuerte. 15 minutos na lang ang biyayali sa kanaman. Yaon dyan sa parte mismo o abot dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Dakulang tabang asintipid sa oras kan gasolina kana mga motorista, dakulang nga tabang mada sa mga estudyante ulit tadainan ninda kinakaipuan pang magboard sa naga asin pwede na sinda magpuli-puli sa saindang arong ulit ta halipot na ang oras kan na biyahe. Uya pa si Mayor Ches Camara kan Libmanan. Sir Benja, kasi kung imagine mo po, parang sentro ang Libmanan, siguro po 5 minutes, siyaong ka na po sa inot na tulay. Hindi pong umalo ka na man. Opo. Then from ka na man, mabalyo ka na naman po, siguro mga another 5 minutes, nasa Magaraw ka na po din Magaraw. Pasirin ka na ng Naga, siguro more or less 15 to 20 minutes po, nasa Naga ka na. Dakulang convenience po sa mga negosyante, sa mga estudyante po na pwedeng dahil na sir mag-board. Yes. Mag-boarding house, mag-apartment sa Naga City. Na ang iba po nga ningon yan, talagang nagpupuli-puli man, nagkukommute. So, dakula pong pasilidad. Panduwa po sa traffic along Maharlika Highway, may ibitaran na po. Kasi makakaagi ka na po dito sa tamang diversion na less po ang traffic. Arte kan mga pahayag ni Mayor Ches Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur mapadapit ban sa proyektong Skybridge o ngunyane naapod na iconic bridge na anda nagporsige kan na proyekto na masumpay kan kanaman Magaraw asin manda Libmanan iyo si Gobernador Elre Villafuerte kan na Camarines Sur. Anda na ang Bicol Central Station o bus terminal sa papabuto na onda sa sa indang pinagpipreparan na kabali sa indang mga all-year preparation iyo Todos Los Santos bako ang papaabuto na undas kundi ang pagkatapos kan undas iyo na ang pinagaandaan kan grupo kan Bicol Central Station ini huli man kan pagbaralikan kan mga bisita sa Metro Manila pagkatapos kan undas. Nakaulay naman kan manemento kan terminal ang mga bus company na mabugtak nin mga kadagdagan na mga sinasabing bihikulo o mga bus na iyo ang ma-pick up kan mga pasayro pabalik duman sa parte mismo kan Metro Manila mantang ang ibang mga local buses ang nakakuha naman in permit para magatud kan mga pasayro pagaling terminal sa Naga paduman sa Metro Manila. Uya ang pahayag ni Jenry Bulukon sa Rongguardia kan Bicol Central Station. Iya po. Bali po ang paghanda ta po, nakabase po tinutuloy pong security plan. Ang kwenta po mo niyan, ang paghanda ta po all whole year round po ni. Kabali na po dyan si Gabus, bako sana po ning undas, kundi si Gabus pong mga piga-abot na pong peak season. So ayan pong mga okasyon na national mga holidays. Kunya po, ang satong preparasyon po diri na araw po kanasambit ko, nakaprograma na po ni ang piganti sa paranta po mo niyan, di ba ko po ining paabot na ining undas, kundi po pagkatapos po kang undas, ang pagbaralikan sa Metro Manila kang Gabus po sa atong mga bisita. Na kung saan po, nakaulitan na po ang Gabus sa mga bus companies na ma-provide po sinda ning mga extra buses and sa iba pong mga local tapong buses nag-secure na po ni special permit to ferry passengers from Naga City going somewhere in Metro Manila. Artikel mga pahayag ni Jenry Bulukon sa Rongguardia kan Bicol Central Station. Mga tugang iyanan katiripudan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.